Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-42 na kabanata. Ang matalinong magpinsan. Pag-double cross sa isa't isa. Walang kaalam-alam si Sarah, na mayaman talaga si Alex, kaya hindi na siya pinansin ni Karen at nagsimulang ayusin ang kanyang makeup. Karen, ito na ang iyong malaking pagkakataon para aminin ni James ang kanyang nararamdaman. Bilisan at tapusin mo na ang iyong pagpapaganda. Pag naging mas maganda ka, baka magselos na ako niyan. Pang-aasar ni Sarah. Kailangan kong sulitin ang pagkakataong ito, sagot ni Karen. Habang naglalagay ng mascara sa kanyang pilikmata. Akala ba niya, nag-aayos ako ng ganito para kay James, sa isip niya. Susubukang niyang akitin si Alex, hindi si James. Walang ideya si Sarah, kung ano ang iniisip ni Karen. Maaga pa naman, kaya mamasyal mo na tayo sa mall. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Karen, at hinila ito para pumunta sa mall. Huwag na. Baka dumating na si Alex dito. Nakakahiya kung wala siyang aabutan dito, pagdating niya. Tumanggi si Karen na umalis. Ang pakikipagkita kay Alex, ang pinakamahalagang bagay, na kailangan niyang gawin. Walang ibang mahalaga. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit, sa isang mahirap na tulad niya? Napasimangot si Sarah. Makalipas ang 20 minuto, bumaba si Alex sa taxi. Agad napansin ng mga mata niya, ang dalawang magandang babae na naglalakad palapit sa kanya. Napakaganda ni Karen. Matangkad siya, na may mahabang kulot na buhok, at napaka-sexy. Ang kanyang makeup ay lalong nagpatingkad sa kanyang magandang mukha, at ang hati sa kanyang mahabang palda, ay nagbibigay ng kislap ng kanyang mga binti, habang siya ay naglalakad. Ang kagandahan niya, ay pantasya ng maraming kalalakihan. Ang tanga mo, bakit late ka na naman? Hinampas ni Sarah ang balikat ni Alex. Bakit pinaghintay mo kami ng matagal? Sino ka sa palagay mo? Sarah, tumigil ka na, sabi ni Karen. Ang universidad ay medyo malayo, at ang 20 minuto ay hindi naman matagal. Lumingon siya kay Alex. Paumanhin, alam mo naman kung gaano kainipin ang aking pinsan. Hindi iyon naging maganda sa pandinig ni Sarah. Bakit ba sinasabi ng pinsan ko ang tungkol sa akin? Napaisip siya. Isa lang siyang mahirap at talunan. Bakit siya kinakampihan ni Karen? Ngunit pagkatapos, ay biglang naalala niya na pinapasakay lang ng kanyang pinsan si Alex, para magustuhan siya. Ang sama ng loob ni Sarah, ay nawala sa pagkakaintindi niya. Alex, anong nangyari sa Mercedes-Benz? Bakit ka sumakay ng taxi? Ngumiti si Sarah kay Alex. Matapos ang nangyari noong nakaraang araw. Ayaw nang itago ni Alex ang kanyang pagkakakilanlan. Nagsimulang magpanik si Karen. Aamin na ba si Alex kung sino siya? Matatapos na ang lahat, sa isip niya. Malalaman na ba ni Sarah na mayaman si Alex? Ipinadala mo na ba ang Mercedes-Benz sa garahe para ipaayos? Ngumisi si Sarah. Mahirap sabihin kung kailan magsisinungaling ang talo ng ito. Masyado siyang magaling magpanggap. Basta desperado magaling gumawa ng kwento, sa isip niya. Sinabi na sa akin ni Rachel na hindi sa iyo ang sasakyan. Sinusubukan mo lang na umasta, bilang isang mayaman na tao, noong araw na iyon. Naiinis si Alex sa inaasta ni Sarah. Sabihin mo nga sa akin. Kung hindi sa akin ang kotse, bakit ko hahayaan na hindi magbayad si Howard para sa nagawa niyang pinsala? Sabi mo, isa lang akong mahirap at talunan. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera, para pang paraper? Walang naisip na kasagutan si Sarah para doon. Namula siya. Habang nag-iisip ng paliwanag. Gusto mo lang magmayabang sa harap namin. Galit na sabi ni Sarah. At saka, isa kang mahirap. Kaya wala namang pinagkaiba kung magkano ang halaga nito. Kahit na ito ay $100 lamang, hindi mo pa rin kayang magbayad. Napagod na si Sarah sa pakikipagtalo. Kaya hindi niya binigyan ng pagkakataong sumagot si Alex. Bigla niya itong itinulak at sinipa ng ilang beses. Huwag kang maglalakas loob na kausapin ako. Hindi naman nasaktan si Alex sa sipa ni Sarah. At palagi itong ginagawa ni Sarah, kaya medyo sanay na siya. Hindi naman masakit. Kaya't maaabala lang siya kung makikipag-away siya sa kanya.
Karen, mag-iingat ka, sabi ni Sarah. Mukhang matapat ang talo ng ito, ngunit siya ay isang mahilig magpanggap. Ayos lang. Huwag kang mag-alala sa amin, sabi ni Karen. Sarah, wala ka bang appointment na pupuntahan? Tanong ni Karen. Napagkasunduan nila na pagkarating ni Alex, ay aalis na si Sarah, at tatawagan si James. Dadalahin ni Sarah si James upang makita si Karen at Alex para pagselosin siya. May sariling plano si Karen para pigilan si Sarah na magtanong. Ang pakikipag-date kay Alex ay mahalaga, at hindi dapat makita ni James. Hindi dapat ito mangyari. Masyadong kahina-hinala ito. Siyempre, hindi siya papayag na malaman ni James ang date nila ni Alex. Kaya kailangan niyang makahanap ng tagong lugar kung saan hindi siya mahahanap ni Sarah at James. Pagkatapos ay mag-iisip siya ng paraan para maipaliwanag ito kay Sarah mamaya. May sariling plano si Karen, at mag-iingat siyang hindi magkamali. Oo nga pala, sinabi ko sa aking matalik na kaibigan, na pupuntahan ko siya sa gym. Pinagdilatan ni Sarah at palihim na tumingin kay Alex. Alex, samahan mo, at bantayan ang pinsan ko. Lagot ka sa akin pag may nangyari sa kanya. Napangisi si Sarah, sa kanyang naiisip. Kapag nadala niya si James sa restaurant, at makita si Karen at Alex, siguradong mapapahiya si Alex, at baka suntukin pa siya ni James. Natutuwa siyang pahirapan si Alex. Isa kang mahirap, at laruan ka lang para sa amin. Isa kang nakakainis. Maghintay ka lang, at makikita mo kung ano ang mangyayari. Sa tingin mo ba may pakialam sa'yo ang pinsan ko? Napangiti si Sarah nang maisip kung paanong walang ideya si Alex sa mga nangyayari, at hindi niya alam na baka mabugbog pa siya mamaya. Tumalikod, at umalis na si Sarah. Makalipas ang ilang minuto, lumingon siya at nakita niya si Karen na nakayakap sa braso ni Alex, habang naglalakad patungo sa malapit na restaurant. Karen, nasabi ni Sarah sa sarili. Isang paglalaro lang ito. Hindi mo siya kailangang hawakan. Sa isip ni Sarah, pinagsasamantalahan ni Alex ang pinsan niya. Maghintay ka lang, Alex. Galit at nagmamadaling inilabas ang cellphone niya, at mabilis na tumawag kay James. Busy ka ba? Tanong ni Sarah. Hindi. Kung gayon, maaari ka bang pumunta sa plaza? Kailangan ko talaga ng masasakyan. Okay, sabi ni James. Maghihintay ako dito, bilisan mo. Nang matapos na ang pagtawag, sobrang pinupuri niya ang kanyang sarili, dahil sa sobrang pagiging matalino. Kung sinabi niya na si Karen ay nakikipag-date sa isang talunan, malamang na may isip ito ni James ng diretso. Pero kung kaya niyang dalhin si James, at aksidenteng makita sina Karen at Alex, siguradong mabibigla siya. Makalipas ang kalahating oras, isang Audi A5 ang dumating sa plaza. Lumabas sa kotse ang isang lalaking may maayos na buzz cut, at naka-dark glass. James, sa wakas dumating ka na. Malambing na sabi ni Sarah habang lumalapit na nakangiti. Ilang beses na niya itong nakita, sa pamamagitan ni Karen, kaya kilalang kilala niya ito. Siya ay hindi mukhang masyadong matalino, kaya naman naisip ni Sarah, nagagaan na ang kanyang mga inihandang patibong dito. Ilang araw na akong abala sa trabaho, at wala akong oras na bisitahin ang iyong pinsan. Kamusta siya? Nakangiting tanong ni James. Sa tuwing magkikita tayo, lagi mong tinatanong ang tungkol sa pinsan ko. Sapat na iyon para magselos ang isang babae. Inaasar niya ito. Si Karen ay medyo abala kamakailan, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sinadyang ilihim ni Sarah ang mga impormasyon tungkol kay Karen. Kapag hindi niya ipinaliwanag, mas magiging interesado si James. At pagkatapos ay magiging balisa ito. Sa ganoong paraan, kapag nadiskubre niya si Karen na nakikipag-date kay Alex, mapapahiya siya. Noong una niyang nakita si Karen sa isang blind date, naakit siya ng gusto dito. Naniniwala siya na ang sinumang umamin sa unang pag-ibig ay nasa isang mas mahinang posisyon sa loob ng relasyon, kaya't hinihintay niyang sabihin ni Karen na mahal siya nito. Pero hindi niya inaasahan na ganoon din ang ugali nito. At ngayon parang nawalan na siya ng interes. Saan mo gustong dalhin kita? Tanong niya kay Sarah. Tanghali na, hindi pa ako kumakain. Ililibre kita ng tanghalian, bilang kapalit ng pagpapasakay mo sa akin, wika ni Sarah. Medyo weird ang tono niya. Naisip ni James na may kung anong nasa isip niya. Hindi ito binigyan ng pansin ni James.
Ang gusto lang niya, ay makakuha ng impormasyon tungkol kay Karen. Habang nakikipag-usap kay James, naglalakad si Sarah patungo sa restaurant kung saan kumakain sina Karen at Alex. Ngunit nang pumasok sila, hindi niya makita kung nasaan ang kanyang pinsan. Pumunta tayo sa ibang lugar, suggest ni Sarah. Hindi ko gusto ang serbisyo dito. Hinila niya si James pabalik sa labas, habang iniisip niya kung ano ang nangyari. Nasa restaurant na ito dapat sila Karen, kaya nasaan sila ngayon? Kung nagbago ang isip niya. Hindi niya matawagan si Karen, kaya nag-text na lang siya sa kanya. Pero wala pa rin itong reply. Kaya wala siyang choice kundi akayin si James sa paligid ng mall. Hahanapin niya ang restaurant kung nasaan ang pinsan niya. Sarah, saan mo ba gustong kumain? Medyo naiinis na tanong ni James. Naiinis na siya sa paglalakad na hindi alam kung saan pupunta. Sinusubukan pa rin ni Sarah kung ano ang gagawin. Bigla niyang namataan sina Alex at Karen sa bintana ng isang restaurant. Mukhang maganda ang lugar na ito. Dito na tayo kakain. Napangiti si Sarah. Kailangan na lang niyang papasukin si James para makita si Karen na kasama si Alex. Mas magiging exciting para sa kanya na makaharap sila. Imbes na makita lang sila sa bintana. Sandali, ang sakit ng tiyan ko, kailangan ko munang mag-toilet. Sabi ni Sarah habang nakahawak sa tiyan niya na para bang nasasaktan. James, sige na, mag-order ka na ng makakain natin. Hindi umimik si James. Bagkus ay naglakad na lamang siya patungo sa restaurant. Pinanood siya ni Sarah habang pumasok. Nagtatago sa isang lugar na hindi mahahalata. Napaayos siya sa panonood sa mangyayari. Inaasahan niyang makitang magagalit si James at aawayin si Alex. O Karen, nagpalit ka ng lokasyon nang hindi ko inaasahan. Bulong ni Sarah sa sarili. Hindi ko alam kung bakit hindi mo ito sinabi sa akin. Pero nagawa pa rin kitang mahanap. Kaya kapag nagtagumpay ito, huwag mong kalimutan ang iyong munting pinsan. Kapag napasa kamay mo na ang kanyang pera, bigyan mo ako ng isang magandang gantimpala. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.